Ang pagdayo at pakikipaglaban sa ibang bansa ang isa sa pinakamahirap na yugto ng isang Pilipinong boksingero. Bukod kasi sa dumayo ka na, kokonti pa ang mga kababayan mo na pwedeng magpalakas ng loob mo at sumuporta sa'yo sa isang napakalaking laban. Lalo't pat isang undefeated at kilalang kilabot na boksingero ang iyong makakaharap sa ibabaw ng lona. Ganito po ang mismong naranasan ng kababayan natin na si Miel Fajardo, ang tinaguriang Silent Assassin ng San Francisco, Agusan del Sur, Philippines. Matapos nga po nito makaharap ang number 1 prospect sa light flyweight division ng bansang Argentina at undefeated fighter na may malabakal na mga kamao dahil po sa sobrang lakas nga po nito. Ito po ay si Agustin Mayro Gauto alias El Avion. Sa mga di po nakakaalam, bukod kasi sa pagiging undefeated fighter nitong si Agustin, ay marami na rin pong titulo ang napasakamay po nito simula nang tumuntong po ito ng pro boxing. Hawak po nito ang mga titulong South American Flyweight Title, WBO Latin Light Flyweight Title, IBF Youth Light Flyweight Title at WBO International Light Flyweight Title. Kaya naman, kikilabutan ka talaga dahil hindi talaga basta-basta ang Argentinian boxer na ito. Isama mo pa ang 4 na sunod-sunod na brutal knockouts nito bago nito makalaban ng Pinoy. Masasabi mo talagang literal na reigning flyweight superstar ang boksingero na ito, mga idol. Kaya naman, ultimo mga manonood ng araw na yon ay walang kabilib-bilib na kaya nga pong talunin ng Pinoy ang katulad ni Agustin Gauto. Sa katunayan nga po niyan, mga idol, sa mismong event ay maririnig po dito ang malakas sa pagbuo ng audience sa Pinoy fighter. Out of Agusan del Sur, Philippines, it's Miel Fajardo. Tila ba, iniisip ng mga audience na magiging madaling laban lang ang Pinoy sa Argentinian fighter at hindi ito makakapagbigay ng magandang entertainment? Kumbaga, parang pagkain lamang ang Pinoy na hinanda sa halimaw na Argentina. Ganon nila maliitin ang Pinoy, mga idol. Ngunit iba pa rin talaga ang puso ng Pinoy, bagamat malakas at hindi basta-basta ang kalaban, ay ang tanging lakas ng loob at tapang bilang isang Pilipinong mandirigma ang bit-bit nito. Hindi po ito nagpatinag sa malakas at multiple champion na Argentinian boxer. At eto na nga po, mga idol, sa mismong laban, may kartada po noon ang Argentinian boxer ng 17 wins, 12 knockouts at 0 losses. Samantala ang Pinoy naman ay may kartadang 7 wins, 6 knockouts at 1 loss and 2 draw. Sa simula pa lang po ng round 1, mga idol, ay medyo nakakalamang na po ang Argentinian boxer. Ngunit isang kombinasyong suntok ng Argentinian ang gumising sa silent assassin ng Pilipinas, na dahilan upang magising ang mistulang halimaw na natutulog sa pagkatao po nito. With the eyes to the belly. Right, a nice jab to the head. Took the head in as well with the second attack. I think he might feel he's hurt him with one of those body shots because he's really getting on him here, Fajardo. Something registered there, definitely. It's a final minute of the round. Sharp left elbow in front. Hand there, left uppercut, left hook. Nod of the head there from Gauto. They both land at the same time. He's having a good opening round here for the Pino fighter. It's already turning into a good fight. Right hand there from Gauto. Better from Gauto. He's got his hands. Got a good body shot himself there. Gauto with the left hook. Oh, good shot. Oh, beautiful left hand there from Fajardo, and that has put him down hard onto his back there, Gauto. Will it be enough as we look at the replay? Oh, I don't think it will be, to be honest. He was lucky he was at the end of the round, but it was he doubled up that left hook lovely, didn't he, Fajardo, early in the fight? Just catches him flush, really did, really right on the butt. Oh, that's a great shot. Sa round 1 pa lang po, mga idol, ay nakatikim na ng knockdown ng Argentinian. Tila ba ginulat ng Pinoy ang kampo ni Agustin at ang mga audience sa lakas na pinakita nito. Kaya naman, nang sumapit nga po ang round 2, ay hindi na nga po binigyan pa ng pag-asa ng Pinoy si Agustin. Pinatikim ng Pinoy
nang mala shotgun ng mga suntok ang kampyon na dahilan upang ihinto na ng third man in the ring ang laban dahil sa tindi nga po ng pinsala na natatamo ng Argentinian fighter. Big left hand again there, straight at the start of the round, and he's almost kind of dragged down to not his knees quite, but down to his knees. The gloves touch down as well, but Fajardo just got to get on top of him. He just needs to stay low for Fajardo and then come in with that left hook. Good fight back there from Gato. With left hook. Gaucho hit by left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand, big left hand again. There he touches down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. Left hand puts him onto his back, and he's just so fragile in there at the minute. That's the problem. He's letting his own hands go. He's showing a ton of bravery and heart in there, but every time he gets hit clean, he's going to go down, and he's going to get hit clean because he's wide open at times. What's the referee doing? Well, the referee's given him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove which he missed, and then he was put down. Fajardo just looking for that left hook. Every single time he can throw it, he is throwing it. Dipping low at the waist there, touches down with the glove again, and the referee doesn't see it. That's another knockdown. There's been about 4 knockdowns in this round. It's tremendous action, it really is. It is, it's superb. 1 minute 40 remaining in round 2. Oh, good shots. Another big left hand, and he's taken those two somehow. He's thrown back himself. It goes down to his knees, more in exhaustion than anything else, but the referee does count him this time. The corner are looking on there, the Argentinian corner. I don't really know how much more of this I would need to see if I were them. This is a critical stage of his career, of course. He's 17-0. But I think he's done here, and it's only a matter of time, isn't it? Big left hand again there. The referee jumps in, and that's a good decision from the referee, who missed a couple of touchdowns in that round, but he's jumped in when he needed to. I don't think the corner were going to do it, and that is Nagwagi nga po ang Pinoy sa isang impresibong TKO wins, mga idol. Bit-bit ang tapang at lakas ng lahi natin. Ito ang pinakamagandang panalo na nakamtan ng batang Pinoy na ito. Kaya naman napasama ngayon si Miel Fajardo sa linya ng mga best prospect ngayon ng Philippine boxing. Mula sa bayan ng Antipolo City, sa bayan ng Rizal, ay may isang boksingero ang lubos na hinangaan ng ating pambansang kamo, Manny Pacman Pacquiao. Ito ay dahil sa malahalimaw na kalibre ng batang ito pagdating sa ibabaw ng lona, na tila ba isang mabangis na hayop kung lumapa ng kalaban. Kung kaya't dahil nga po dito, ay tinuring nga po ni Pacquiao na tila ba isang anak ang batang boksingero na ito at handang tulungan mapaunlad ang karir nito mula sa paglalaro ng boxing dahil sa potensyal na nakikita ni Manny Pacquiao dito. Ngunit ganun pa man ay hindi nga po nito inasa sa ating pambansang kamao ang pagiging boksingero nito. Ito ay dahil gusto nga po nito gumawa ng sariling pangalan sa larangan ng boxing at makilala sa pamamagitan ng sariling lakas, dugo at pawis nito. Kung sino ang boksingero na ito, ito'y walang iba kundi si Adrian Lirasan, ang binansagang Wild Beast na lumalaban po ngayon sa dibisyon na Super Flyweight. Bagamat baguhan sa larangan ng boxing, mabibigat at mga dekalibreng Pinoy boxer na po ang naka-sparring nito sa kanyang training, tulad ni John Riel Casimero, Cuadro Alas at Mark Magnifico Magsayo. Kaya naman masasabi mong talentado at malakas ang batang ito. Binansagan din itong Thai Destroyer dahil mula taong 2019 ay 3 dekalibreng mga Thailander ang pinarusahan po nito sa ibabaw ng ring na pinataob lahat nito na dahilan upang masungkit nito ang titulong WBC Asian Super Flyweight title na nagbigay ng matinding takot sa mga taga-Thailand. July 27 mula sa kasalukuyang taon 2023, sa muling pagsampa nga po sa lona ng batang Wild Beast ng Antipolo, ay muling patutunayan po nito mula sa kanyang tatay-tatayan na si Manny Pacquiao at sa buong Pilipinas na isa siya sa magiging future world champion ng ating bansa. Sa tagpo na ito ay makakalaban ng ating kababayan, ang kapwa nitong bagito na pinagmamalaki po ng mga Indiano dahil sa liksi at lakas po nito na si Sidant Laquera. Sa paghaharap pa lang ng dalawa sa ibabaw ng ring ay makikita mo na kung gaano nga ba kadeterminado ang Indiano na wasaki ng kababayan nating Pinoy. Unang round pa lang ay sobrang liksi at agresibo na po ni Sidant Laquera. Samantala, ang ating kababayan ay tila ba pinag-aaralan pa ang galawan ng Indiano. During the guys of the body as well, really pushing Sidant back, but straight up from distance. Which normally a heavy left hand down the middle from Adrian, but Sidant firing back with a left hook.
Less than 10 seconds to go. Sidham fighting back with his jab. Adrian with the uppercut. Adrian closing him down, trying to line up another left hand to the body, but getting one to the head, and that's going to do it for round number. Sa pagsapit nga po ng round 2 mga master, ay tila ba nahuli na ng kababayan natin ang laruan ng Indiano. Kung kaya't kaawa-awa nga po ang sinapit nito mula sa malalakas sa bitaw ng ating kababayan. Turk. Another good uppercut there, left Sihara. And Adrian still firing back. Big left shots coming in. Right hook there from Adrian. Oh, Sa round 3 mga idol, ay tila ba naging human punching bag na ang kalabang Indiano. Halos imukbang nga po nito ang mga malalakas na hagupit ng Pinoy na talaga namang nanunuot sa lakas ng mga suntok. left hook there, left uppercut from Adrian. Left uppercut there from Adrian as well. Jabs to the body from Adrian too. Really attacking the body now. So not letting Lakhara off the hook at all. Adrian Larasan still finding a home for his uppercuts as well. Right uppercut landing as well, left straight there. Still one-way traffic, big clubbing left hand there. Lots of power behind it. And here we go, Larasan still teeing off on Lakhara. Lakhara trying to pick his punches, doesn't want to punch himself out too much. So the heavy round, but that left hand hitting the mark well. And here we go, Adrian Larasan teeing off again on Lakhara, delivering hard right hooks, left hands there, going to the body too. How is Lakhara still standing? Less than 10 seconds to go, and Larasan hasn't stopped firing these bazooka bombs. At ito na nga po mga master, sa pagsapit nga po ng round 4, ay dito na nga po tuluyang tinapos ng kababayan natin ang matinding paghihirap ng kalabang Indiano. Ngunit tila ba na sobrahan sa lakas ng suntok ang Pinoy na resulta upang muntikan ng malagutan ng hininga ang kalaban nito. Right hand connects there for Lakhara. He's got to grow his confidence. Larasan still with the low guard. Lakhara firing back with a right uppercut. Uppercuts being fired back in here from Lakhara in the pocket. Larasan coming back with his own uppercut, still stalking his opponent. Lakhara on the back foot, going into southpaw by the looks of things. Landing a left hand but moving back into orthodox. Big uppercut there from Larasan in orthodox. An overhand right there from Larasan that looked like that stunned Lakhara momentarily. And another right hook there, and almost looked like Lakhara is down. A referee giving him a count. I think his knee almost hit the canvas, but it was enough for referee to step in. So we're approaching the minute mark. Is Larasan going to go in for the kill right here, right now? He's in southpaw. Body shot here. If Larasan wins this fight, he will fight for the WBC vacant title next month on this show. A lot on the line. Larasan wants to get a stoppage here. Big body shot there from Larasan. Can he finish it here in round 4? God, Lakhara breathing very heavy, trying to fire back with his own right hand that just glances the chin of Larasan. Larasan still firing left hands down the middle. Moving into orthodox, Larasan. Another overhand right, big overhand right. It was the overhand right that scored him the knockdown early on. And a big left hand, and Lakhara is out. Lakhara is out. Huge knockout victory there from Larasan, who gets
Isang karumal-dumal nga po na massacre ang inabot ng Indiano sa laban na ito. Proud na proud po si Manny Pacquiao sa kanyang anak-anakan dahil sa magandang ipinakita nga po nito. Sa paglipas nga po ng panahon, bagamat unti-unti nang nauubos ang mga naturingang kampyong mga Pilipino, ay mayroon pa rin mga Pilipinong mandirigma mula sa makabagong henerasyon ang ipinanganak upang ipagpatuloy ang legasiya ng mga naiwan ng mga alamat na boksingero ng Pilipinas. At isa nga po dito mga idol ang tubong Tagalagawe Ifugao, Philippines na si Corbin John Balitok na Tuplag o mas kilala sa KJ The Ipugo na Tuplag. Isang Ifugao boxer na naghahatid nga po ng karangalan ngayon sa ating bansang Pilipinas. Taong 2021 nga mga idol nang una nga po itong tumuntong sa bansang Dubai upang harapin ang tinaguriang hard puncher ng bansang Colombia na si Argel Berrio na may kartada noon na 18 wins, 8 losses at 11 knockouts. Samantala ang kababayan naman natin na Ifugao ay may kartada noon na 8 wins, 3 losses at 7 knockouts. Sa laban na ito ay underdog ang kababayan nating Ifugao dahil sa lawak nga po ng experience ng Colombiano kumpara sa Pinoy. Isama na po natin ang bato-batong pangangatuan pa nito. Ngunit sa mismong laban nga po mga idol, dito ay ginulat nga po ng Pinoy Ifugao ang mga tao dahil sa tindi at lakas sa mga kamao na pinapakawalan nito na nagpayanig sa Colombian fighter. At nang sumapit nga po ang round 4, dito ay tumama ang malakas na uppercut ng Pinoy na siyang nagpaluhod sa bato-batong Colombiano. At nagwagi ito by technical knockout decision mga idol. Dahil nga po sa isang impresibong pagkapanalo na iyon ay nabigyan nga po ng pagkakataon si KJ na Tuplag upang lumaban sa isang title match kontra sa pambato ng Thailand at expert sa Muay Thai na si Atanon Kunlawong. Paglalabanan po nila ang bakanting WBC Asian Boxing Council featherweight title. Mabilis at mayroong matibay na panga mga idol ang sinasabing Thai boxer na ito kung kaya't hindi talaga ito magiging madaling laban sa kababayan nating Pinoy Ifugao. May kartada noon ang Thai boxer na ito na 17 wins, 6 losses, 13 knockouts at si KJ naman mga idol ay 9 wins, 3 losses at 8 knockouts. Sa kartada pa lang mga idol ay hamak na mas malawak nga po ang experience ng Thai boxer kumpara sa Pinoy Ifugao. Ngunit sadyang mahusay at malakas nga po talaga ang Ifugao fighter ng Pilipinas dahil sa sobrang gandang laban na pinakita nito mga idol. Halina't panoorin natin ang highlights ng laban.
Sa round 1 pa lang mga idol ay sobrang ganda na po na naging bakbakan ng dalawang fighter. Bakbakan talaga kung bakbakan. Nang sumapit na ang round 2 mga idol, dito ay mas sumindi pa ang aksyon ng dalawang fighter na ito. Nakatikim nga po ng isang knockdown dito ang Thai boxer. Ngunit hindi nga po ito binilangan ng referee mga idol. Kahit kitang-kita naman ang pagtama sa pagmumukha nito ang malakas sa right hook ng Pinoy Ipugaw. Ngunit hindi po talaga kinaya ng Thai boxer ang lakas sa mga kamao ng kababayan nating Ipugaw mga idol, sapagkat sa second rounds lamang po ay tinapos na po ng kababayan nating Ipugaw ang laban. Matapos nga po makatikim ito ng isang solid na left hook na nagpalaglag nga po sa lona sa Thai boxer na ito mga idol. Uy! Depensa! Depensa! Hoy! Depensa ka dyan! Go! Oh! Depensa! Sa sobrang lala nga po ng pinsala na tinamo ng Thai boxer ay muntikan pa nga po itong lagutan ng hininga sa mismong lona matapos nga pong mahirapan huminga. Matapos nga pong makatikim ng mga solid na mga suntok sa Pinoy. Grabe po kasi talaga ang lakas ng mga kamao ng Ipugaw fighter. Isa po ito sa mga pinakamalakas na kamao na aking nakita mga idol. Sa ngayon po ay lumalaban si KJ na tuplag sa featherweight division mga idol. Ano sa tingin nyo po? Pwede na po ba ang Pinoy Ipugaw fighter na ito sa mas malalaking laban sa Amerika? Comment ka ng opinion mo idol at pag-uusapan po natin yan sa comment section.